ko, yung tumatak sa akin sa sermon. Yung tungkol din sa ano, sa aklat ng buhay. Ano bang yung ano ba yung sa mga aklat natin, ano ba yung nakatala doon para sa akin? Kung yung sa buong buhay ko ba, kung naging makabuluhan ba? Kung ano ba yung mga ginawa ko habang nabubuhay ba ako? Kailangan ba umikot lang yung buhay ko sa ano, sa pagpapamilya, kung paano magtatagoy ng pamilya, ng mga anak, sa paghahanap buhay. Pero yung buhay ko, ano ba talagang ano, purpose nun, dun lang ba iikot? Tapos yung ano, yung sinabi na dapat ano, dapat masigurado mo rin na ikaw ligtas ka, dapat masigurado mo rin yung mga anak mo, dapat sure na ligtas din. Kasi kung iisipin mo, halimbawa ako ligtas nga, paano yung mga ano ko, parang ang sakit isipin mo na kung iisipin mo yung mga anak mo, maaano mo na hindi ligtas na parang nakakaano yun, nakakantawag doon, parang ang sakit sa puso nun kung halimbawa na hindi nila mababatid yung kaligtasan na nabatid ko. Pero sa akin naman kasi, 'di ba nakapag ano na sila, nakapag BAH na. Pero kasi syempre mga bata, katulad ngayon tuwing Sabado din nagba-Bible study rin sila through Zoom. Kaya yun nga, sana inaangad ko din na na sana talagang maano din nila hanggang paglaki nila yung kaligtasan. Tapos, yung yung isa pa yung sinare ko yung nakaraang Sabado, yung may gusto talaga akong i-push. Yun nga, na-share ko na yun. Kaya mamaya, pupunta kaming bar. dadaan kami doon. May ibibigay ako sa kanya na kahit gusto ko kasi umpisa na yung kahit magbasa-basa muna siya, yung sa bagong tipan, sana kahit maano niya, ma-enjoy niya talaga. Yung kasi parang andito na siya kung aanin ko nga sa sarili ko, ba't iintindihin tong taong ko, ang dami-dami kong ginagawa. Pero hindi, may umaano yun sa puso ko talaga na kailangan i-push ko yung taong ko. Hinihiling ko rin na na sana i-ready ako ni God kasi kumbaga, ang tawag doon. Kumbaga, may parang nakaramdam ako ng obligasyon dito sa sa taong to. Kaya, inaano ko lang talaga na sana i-ready niya ako. Kasi, para magawa ko talaga yung gusto mangyari dito sa kaloob-looban ko. Ayun. Yun sana yun nga, yung sa natin, sa tala ng aklat ng buhay natin, sana yun ang inaano ko na, yung maisulat doon, yung may kabulan, hindi yung para sa para pang sarili ko lang, yung hindi yung para puro katuwiran lang ng tao. Sana balang araw magamit din niya ako sa sa kaligtasan din ng iba. Yun lang po. Parang kapag siya doon sa mga parang sinabi doon, busy sila mag-aral ng mga kaalaman sa mundo. Pero yung aklat ng buhay, hindi yun nakikisip. Tapos, ayun na, yung parang
sa akin, kumbaga yung parang nakatala na sa aklat ng buhay, ano na yan, nakasulat na, so parang kung saan hindi na natin mababago. So, lahat nung nakatadhana na mangyayari talaga. Pagka natin yung kahit na. Ayun. Patay mo kayo Kung ano, yun nga, kaya na thankful ako kasi nakasama ako dun sa masaswerte na nakatanggap nga ng kaligtasan. So, siyempre ako, after nga na makakuha ko nga yung kaligtasan ko, siyempre gusto ko naman na kasama pati lahat ng buong pamilya ko. So, yun yung workout ko talaga. Actually, kaya wala ako last week. Kasi, hindi naman sa, 'di ba sabi ko nga, dahil ko sinasabi yung kahalagahan ng fellowship na yung kapag may pinagdadaanan ka, mas maganda yung kausap mo, yung kapatiran mo. Kaya lang last week talagang sobrang parang napagod na ako sa dami ng ginagawa ko. Tapos parang walang successful, walang nangyayaring maganda. Kaya sobrang dami nang iniisip ko. Tapos, kaya yun sabi ko gusto ko muna mapag-isa na ako. Dapat nung Sabado lang talaga gagawin yun. Naglalak ako sa kwarto. Maya katok naman sila ng katok. Di wala, hindi ko talaga maano. Kaya sabi ko, pati linggo, yun nga yung linggo. Yung masosolo ko talaga yung bahay. Na ako lang yung mag-isa. Yung kumbaga me time. Kasi hindi pwedeng, ang sa akin kasi, hindi ko pwedeng i-share yung sa iba yung nabatid ko. Nang kung yung sa sarili ko is magulo, madami akong iniintindi. Actually, wala naman akong iniintindi na yung mga problema. Kaya lang, sobrang napupuno yung utak ko nang hindi ko alam kung ano na yung uunahin ko. Tapos, ano na yung plan B sa mga ganitong bagay na mga ginagawa ko. Kaya yun, parang sa akin, ako ko muna yung sarili ko na ako muna, kailangan ko munang isipin yung mga bagay-bagay na inaasikaso ko, yung mga inaayos ko. And then, ayun nga, yun lang naman talaga yung kinailangan ko last week. Wala naman ako malaking problema. Talagang pagod lang yung isip ko. And alam ko na pag sa akin, pag umattend ako noon, wala din akong makukuha, kumbaga parang wala kasi madami akong iniisip eh. So, ayun, syempre, para sa akin kasi, hindi pwedeng mag-share lang ako ng kaalaman na nakuha ko. Gusto ko yung sinishare ko kasi is galing din talaga sa puso ko na hindi ko magagawa yun kung marami akong iniintindi. So, sa aklat ng buhay, hindi naman na natin mababago yun. Nakatala na talaga yun. Pati kung ito yung nakalaan sa atin, hindi mo masasabi, di ba, halimbawa, nandito, active, tapos biglang all of a sudden, mawawala na next week, diba? So, hindi, kumbaga tayo sa atin, gawin na lang natin yung, siyempre, kung ano yung kaloob na dapat na gawin natin. So, go with the flow na nga lang. Pero, siyempre, kasama si God sa pamumuhay natin. Ayun. Ayun lang. Bago kinat kasi ako ni Kuya ng banda ng ilang oras ng Kuya. Alauna. Nag-chat ka si Kuya. Alauna ba lang wala? 1. Basta, mga 1. Ay, hindi alam. Prepare na ako, naligo na ako. Then, pumunta ako sa bahay nila, Mitch, yung kapatid ko sa ama. Tumambay ako doon. Then habang naglilinis sila, tapos ako nakaupo doon,
biglang biglang magkukwento ako ng ewan, parang gusto kong magkwento about sa realization ko. Yun nga, kinuwento ko yung realization ko dun na 10 utos na kung dating alam ko sa 10 utos is utos talaga na dapat hindi dapat gawin. So, na-realize ko doon, yung 10 utos talaga is paalala sa atin. Kasi nga, siyempre, 10 utos yun eh, hindi natin kaya sundin yun eh. So, sobrang hirap. So, ang perfecto talaga ng ganyang utos, talagang magagawa natin. Yun nga. Then after nun, nag-share lang ako ng gano'n, sinabihan ako ng ate ko, tapos kung dumating si nanay, yung nanay nila sa side ng asawa niya, na ano daw religion ko. Sabi ko sa kanya na, ano yun, wala, ano yun, ano ba, wala talagang religion. Born again. Born Kasi Catholic. is not religion. Born Catholic. Sabi ko, wala na akong religion. Bale, sa realization na po ako nakabase. Tama ba ako? Sa realization, di ba? Kasi individual talaga tayo eh. So, more on Bible study, Word of God, yun. Tapos sinabi sa akin ni nanay na sinasapuso ko daw yung Bible. Kasi daw marami daw siyang kakilala na nababaliw. Parang mababaliw talaga daw. Na, and itong yan, yung sinasalto nyo, demonya, ganun, nawabaliw daw. So parang pinukompare nila ako doon, sabi, wala akong masabing sagot. Kaya, yun nga, na parang nare-refresh ako yung nalaman ko yung mga bagay na talaga na sanglibutan. Parang babalik ta rin eh. Yung mga bagay na mabalik ta rin talaga. Then, ayun nga, after nun, then nga, after po nun, nagtanong sa akin ng, hey, ito yun. Yung bagay ng sanlibutan, gusto ko sabihin ng yung mga ang hirap sabihin sa taong hindi nakabatid eh. Baka kasi ma-open. Baka sabihin naman baliw ako eh. Yung sabihin sa kanya na na ito kasi yung mga katubahan dito sa sanlibutan. Parang gusto kong ganun sabihin is dadali ka dyan para hindi ka maniwala sa akin. Parang gusto kong sabihin na gano'n. Pero ayaw parang nananahimik na lang ako. Ibig sabihin, parang na yun nga, parang siguro kailangan ko pang maggatas para ma-explain ko talaga sa kanila. Then nga, nakuha ko yung yung dapat na way. Sa unang Timothy, First Timothy. Timothy, chapter 6, ayun nga, tapos verse 8 to 11. Yung mga bagay na bagay na parang huhugutin ka talaga sa sanglibutan. Talagang ikaw, desire mo, maligtas yung tao. Talagang ito yung mga libaran talaga. Talagang huhugutin ka. So yun eh, mga bagay na to. Ito yung gusto kong i-explain sa kanila. Na paano yung way, paano para ma-encourage ko sila. Yun, doon pumasok yung desire ko. Na sabi nilang next time na lang, gusto nila. Nagkakaroon ako ng pag-asa na ninasabi nila sa akin na kapag wala nang gagawin, na di kasi nila alam na ito nga, bilang ako, bata, sa experience nila, sasabihin nila sa akin na bata ka pa kasi kaya ang dami pang oras sa ganyang bagay. Yung ate ko, busy rin talaga sa tindahan kasi, tapos may 2 anak. Pero yung 2 anak niya, malaki na. Parang ginaganon niya, na busy pa nga, busy daw siya, tapos ikaw bata pa. Kaya maganda naman yung pinupuntahan mo kasi nga, puro Bible. Pero parang sasabihin niya sa akin na huwag ko daw
isa puso. Wala akong masagot eh. Yung isa puso ko, yung parang baka daw mabaliw ako. Tulad ng mga kaibigan niya daw na amnesia. Na pinagtuturo-turo daw yung mga kulto. Yun nga, nanahimik na lang ako. Then after nun, yung desire ko nga talaga. Kahit sabi mo hindi pa oras yung tao. Pero yung desire mo, tutulak pa rin doon. Mapupush at mapupush yun. Kasi sabi, hindi pala pwedeng sabihin na hindi pa oras pala na ito. Talagang yung desire mo, dikit. Ayun yung napagtanto ko. Yun lang. Hindi po. Di ka pa Ko kanina. Yung expression ko kanina, nasita. Parang yung pagsasalita ako, parang pinipilit ko siya. Parang doon yung intensahan mo. So, from the, ayun nga, naalala ko yung mga payo niyo na dapat hindi yung gawin ko yung expression. Minsan nararamdaman o nararanasan ko din yan. May gusto kong express, gusto mo i-explain sa tao, kaso Kaya binawi mas, ko, sabi ko, mas gusto mo na wag na lang mag-talk. Para sa lagi nasa isip ko, yung ilaw na kinuha ng probinsyano. Kasi kung kulang ka pa sa gatas talaga, parang nakakaano pa na na mag-alala ka sa iba. Kasi babalik ka rin kanila. Ang dami na question Oo, sa'yo. babalik Kung hindi mo kayang sagutin, magmumukha tayong mangmang. Kaya nung, di ba, 2 sementeryo pa lang pala pinuntahan namin last week. Sa tatay ko, tsaka sa lolo ko. Natatawa Ang dami nag-aano. Sabi ko, uy, pupunta lang sila sa cemetery. Anong tawag doon? Yung Hindi, kasi- Happy Halloween, Born again trick or treat, happy Halloween, sabi ko, born again po kami. Hindi, kasi, yun yung tanong sa akin ng tuwin ko. Sabi niya, di ba wala kayong Halloween? Wala. Hindi naman dahil sa relihiyon. Kumbaga kasi kung ano yung napatid. May nabatid kasi kami. Kaya hindi namin sineselebrate yung mga yan. Sabi, Pasko. Sabi ko, hindi rin. Kasi kahit maghanap ka sa Bible, di ba naman makikita dun yung kung birthday ba talaga ni Jesus yun, di ba? Mag-celebrate. Kasi yan, araw-araw namin pwede i-celebrate yan. Kung may mababatid nyo yung nabatid namin. Sabi niya, pero bakit kayo? Sabi ko, bilang respeto, kaya kami pumupunta ng, kaya kami nandito, syempre. Tatay ko pa rin yan, kahit na hindi na, dahil iwalay na kami sa, pero, sabi ko, naniniwala kasi ako na magkikita kami sa rapture. Yung daddy. Kasi may kinuwento si mama. Oo. JIL kasi yung dati. And kaya siya, hindi na siya takot mamatay. Kasi wala na daw siyang kasalanan. Kaya lahat ng ginagawa niya, lahat ng gusto niya. Doon din ang galing yung name. Lahat ng gusto niya. Nilagyan na ng L ginawa kasi niya kawawa naman daw ako. 3 letter lang silang haba ng pangalan. Kaya yun. Pangalan mo si JIL. Kaya sabi ko nga JIL. JIL lang dapat yung kanya. Dinagdagan ng L. Kasi ako, Katrina Joyce ako eh. Sabi ko, haba ng pangalan mo. Kanya, ang Dinagdagan lang na ng Tapos isang ayun L nga, sabi ko, para. bilang respeto, sabi, bakit, Pasko, magsaselebrate. Sabi ko, may Christmas lights ako, may Christmas tree ako, pero hindi yun sinisimbolize na para sa birthday ni Jesus. Gusto ko yon kasi gusto ko dagdag paganda sa bahay, tsaka gusto ng mga anak ko, dagdag ilaw, mga ganun. Pero kasi sabi ko, hindi naman, ang hirap lang i-explain, pero hindi yun all about sa religion. Kundi yun yung yung nabatid mo sa'yo, kung bakit hindi mo na ginagawa yung mga bagay na yun. Yun yung sa amin na hindi kami nag-focus sa kailangan sa mga kailangan gawin mo to, gawin mo yan. Hindi kasi kung ano yung realize mo sa pang-araw-araw na buhay, kasama mo yung mga kapatiran. Sasalita rin ng Diyos. Okay. Kaya sabi ko, kung iniisip nyo na pag pumunta kayo dyan, kaya pag pumunta kami dyan, mawala kami ng ganito, mawala kami ng celebration. Sabi ko, hindi. Sabi,
pupunta kayo dyan kasi may gusto kayong mabatid. Pero hindi dahil para mawala yung mga ganong bagay. KJ na. Sabi ko, hindi kayo pupunta dyan para... Sabi ko, nagiinom nga ako eh. Saka family bonding natin. Pero hindi ako naglalasing. Pupunta ako sa sementeryo, pero hindi ko na pinagdadasal yung patay. Sabi ko, naglalagay ako ng Christmas tree at Christmas lights. Pero hindi ibig sabihin nun, para sa simbolo ng ano. Pero meron pa rin ako ng mga yan. Bakit? Maganda kasi parang ano eh. Sabi ko meron nga kaming gift Trip giving. lang. Kumbaga, araw-araw pwede natin gawin yun. Kasi, sabi ko kasi sa amin, Oo, yung mga bata talaga. hindi na kami na ano sa kautusan. Pasko kumbaga pambata. Kaya kumbaga kaya kasi nga. nag-aano tayo sa simbahan para sa mga bata na lang. Kasi yun yung alam nila eh. Kasi, Kahit naman tayo- ang alam nilang born again, ganun kasi. Diba? Sabi ko, kasi kami, na kami sa kautusan eh. Naligtas na kami sa kautusan. Pero ngayon, hindi nyo maintindihan yan. Yan nyo lang. Sabi ko, basta ako, makakasama nyo pa rin ako sa mga ganyan. Pero syempre, may limitasyon kasi meron akong napatid na hindi nyo pa alam. Pero hindi ibig sabihin na magpapaka-KJ na. Kailangan mo pa rin. Kasi nila, "Ay, hindi na sumasama to. Ayoko rin sumama sa'yo. Kasi, ay, KJ ka na. 'Di ba? Hindi ka nga marunong sumama sa amin. Bakit ako sasama sa inyo? Eh, paano ko sila maihikayat kung ako mawawala ako sa kanila? Kahit ako nakikisama pa ka kahit sa ibang Kaya yung mga anak ko nagtatanong, Mama, di ba sabi mo Christian, hindi nagse-celebrate ng Pasko. Paano kami? Hindi, attend kayo ng Christmas party. Kasi syempre, kawawa naman kayo, boring yun pag hindi ko porke Christian tayo, hindi ko kayo papasaya sa Christmas. Sumali kayo, walang problema doon. Mamasko kayo sa mga ninong. Malalaman na lang. Yung isang anak ko, yung si Jai, madaldal, Mama, bakit hindi kami pwede trick or treat? Sabi ko nga kay Sabi ko- Angeline, nasa sementeryo kami, tayo na kayo dyan, maghanap buhay na kayo, happy Halloween, trick or treat Sabi na ko, kayo. inaano ko sa kanya, hindi kasi dapat talaga sineselebrate yung Halloween kasi sinisimbolize nga yung fears, yung mga demonyo, yung mga pangit na itsura. Ikaw ba as a Christian, yun ba dapat ang paniwalaan? Kaya yun talaga, as a parent din, yun yung itatanim mo sa kanila, yun yung itatanim mo sa puso nila, although makibahagi sila sa mga ganong party-party, pero yung mga dapat maitanim mo din sa puso nila. As Kailangan talaga yung mga tunay na meaning. Yung mga kakako, si Chinchay na, pinako-costume ko ba yan? Yung pag gusto ko lang makita ng Siyempre bilang tao, habang sa murang lumalaki mabuhay. sila mismo titigil din. Hindi mo kasi pwedeng sabihan yung mga hindi, wala tayong Pasko, wag kayong magpasko. para boring Wala nga tayong naman. Hindi Pasko tayo, pag pwedeng humihingi ganun. kayo ng yung pamasko. Kaya ba nga, hindi naman sila nanginginuha pa mas. Sila Angelic din, tsaka sila Ayaw Angelic. na lumabas. Saka syempre, dati katulad na naging ninong-ninang tayo, hindi pwedeng ay born again na ako, hindi na ako magbibigay ng pakimkim. Ayun nga din sabi ng tito ko, sabi niya, hindi paano yun, din makitipid pala kayo sa Pasko. Sabi ko, hindi. Kasi Magbibigay pa kung din. tutusin nga, pwede namin gawin yun araw-araw eh. Kasi gift giving yun. Araw, hindi lang. Pablo na si Sampaga. Ano tayo mga tayo, hindi tayo mabili. Siyempre, yung kagaya ng mga pinapaliwanag ni Chairman na kanina, yun kasi talaga yung yung parang sa gamit talaga niya ng pinaliwanag, example, pati mga kanta. Kumbaga, para sa akin, yun yung mga sermon talaga na kailangan ko kasi medyo critical kasi mag-isip yung mga Christian talaga na kagaya natin. Ubaga si Chairman nyo, talagang tinutwist niya yung kaisipan ng bawat Kristiyano. Bawat sermon na nakikinig sa kanya, talagang binibigay niya yung paliwanag patungkol doon sa pinaka-idea talaga ng isang Kristiyano. Kagaya nga nung kanina na sinabi niya, yung pagkain,
pati yung pagkita, yung kumita ng pera. Sabi niya, yung mga bagay na yan dito sa mundo, yan yung mga bagay na totoong lohikal lang. Hindi siya bagay na talagang mithiin talaga ng tao. Pero, di ba, sabi niya nga, di ba, kung tatansyahin na, kung ipunin natin yung sa dami ng nainom natin, o yung sa dami ng nakain natin, talagang, di ba, yung mga desire natin, doon talaga nauwi, yung buong buhay natin, doon nauwi, yung pagkita ng pera. Pero ang sabi nga, yan yung mga bagay na totoong lohikal lang dapat, na ginagawa natin yan, hanggang sa dumating yung kapanahunan. Yung kapanahunan na talagang kikitain na natin siya. Pero halos lahat ng tao nasasadlak daw dun sa mga bagay na yun. Which is, yun nga, dun ko nga rin iniisip na halos lahat ng tao dito sa mundo nasasadlak dun sa mga lohikal na bagay na yun. Kasi yun talaga ang hinahanap ng bawat tao. Na kagaya nating mga Kristiyano na dapat hindi na yun yung mga bagay na dumadaan, ay hindi na yung mga bagay na talagang ano natin, natawag dito, dinidesire natin. Tapos, talagang tignan nyo kung mapapansin nyo, ako lagi ko kasing napapansin sa mga sermon ni Sir Mario. Hindi siya bumabase sa mga biyaya dito talaga sa mundo. Di ba? At saka yung biyaya talaga na natanggap natin, simula nung nabatid natin yung kaligtasan, lahat naging advance na. Lahat naging advance na. Ibig sabihin, kumbaga, kahit problemado tayo sa mundo, kahit ako mismo problemado ako sa gaya niya, pag nagtatalo kami ni Mrs. sa bahay, mga anak ko, may sakit, ganyan. Lagi ko talagang naiisip yung mga sinasabi ni Chairman nyo na kahit problemado ka dito sa mundo, kahit anong klaseng dumating dito sa mundo, kasi madalas natin sinasabi, ay, nandiyan naman ng Diyos para pagaanin yung mga nararamdaman ko. Pero hindi ganun mag-isip si Chairman nyo eh. Laging in advance, laging sinasabi niya na simula nung sinabi ni Jesus na naganap na at na-realize ko yung bagay na yon, talagang lahat yon, hindi ka na talaga pwedeng umistambay sa mga bagay dito sa mundo. Kumbaga, laging for the future na yung naibigay sa atin. Doon ako na ano ba tawag dito? Pag iniisip ko yung mga bagay na yun, talagang gumagaan talaga yung loob ko. Kasi, binuhin mo, may isang sermon sa sinabi si Chairman yun na lahat ng mga nangyayari dito sa mundo, ang turning point yan is kamatayan. Ibig sabihin, kahit gumaling ka, nagkasakit ka, gumaling ka, kumita ka ng pera, naubos siya, tapos kumita ka uli ng pera, yumaman ka, lumaki yung mga ari-arian mo, lumaki yung mga anak mo, naging edukado, ikaw mismo naging edukado, pero ang turning point niyan, which is kamatayan pa rin ng dulo. Na tayong mga, kagaya nating mga Kristiyano, nawala na tayo sa turning point na yon, yung dulo ng buhay na to, yun yung kapayapaan na ibinigay talaga ni Jesus, na lagi pinaliliwanag ni Chairman mo na sa ganitong bagay kayo mag-isip, sa ganitong bagay kayo na, di ba, may isa pang portion dun sa sinabi ni Chairman nyo kanina. Sabi niya, ano bang sabi dun? May kanta dun daw na sinabi na, this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Bigyan yung istorya ng kaligtasan natin. Pero kung papansinin daw, pag pumasok ka sa bus, makikita mo, ang daming tao. Sobrang daming tao. O ilan yung capacity ng bus. Sabihin natin mga nasa 50. Tapos ikaw, mag-isa, diba kung iisipin, ikaw ligtas ka, tapos yung lahat ng kasama mo, hindi nila alam hindi natin alam kung naligtas sila. Tapos mas worse pa kung daw sa trend, sa dami ng tao, na hindi natin alam kung may mga naligtas,
masaya daw kung may mga naligtas na iilan doon. Pero yun daw yung meaning talaga na pagsipasok sa makipot na daan. Biruin mo, nakapasok tayo doon sa makipot na daan na yun. Di ba? Ganon kataas yung binigay sa ating ano. Di ba kung isipin, yun yung talagang saya na nararamdaman ko, hindi yung mga bagay dito sa mundo talaga na makakapagbigay sa atin ng saya. Yung mga paliwanag na ganun, chairman nyo, doon talaga ako lubos na sumasaya kasi yung baga, di ba, nababago na siya sa pananaw na ng sa kaisipan na ng ano ba tawag dito, yung lagi sinasabi ni Mr. Ken, yung God's point of view. Kasi madalas pag nasa katawan, nasa flesh things tayo, yung point of view natin, doon talaga tayo natutuon madalas. Yung kasayahan ng pamilya, kasayahan ng sarili, masarap na pagkain, o masarap na inumin, o masarap na sports, magagandang sports. Yung mga ganyang paliwanag ni Chairman yun, nagtutwist siya na yung saya, eto talaga, yung kaligtasan na natanggap ko. Sabi ko nga, ano, yung although nakikinig ako, pero yung saya sa loob ko, hindi na magkawanay, ano ba tawag dito, parang, syempre, parang nabubus na. Sabi ko, oo, tama, ganun nga talaga dapat mag-isip. Yun talaga yung mga blessings na talagang God's point of view. Natutuwa talaga ako pag mga ganyang ceremony nyo, na hindi siya laging nakapokus sa problema. Kung magsabi man siya ng problema, lagi niyang sinasabi lang na yung turning point talaga niyan, dito lang sa mundo. Baga, nakalagpas na tayo dyan. Tapos, may binigay siya isang verse. Kaya, maganda to eh. Ito, 1 Corinthians 15:19. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Yan, napakagandang verse. Yan, parang ngayon ko lang dito. Parang dati, alam ko na to, pero yung sinabi kanina to, habang pinaliliwanag ni Chairman yung totoong buhay. Diba, kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Diba? Talagang kung dito lang talaga sa mundo na to, tayo nagsisiasa kay Kristo. Diba? Parang tayo pa yung pinakakahabag-habag. Eh sinabi niya to sa mga naligtas ng mga tao, sa mga tao ng Romano, sa iglesia ng Romans. Diba? Ibig sabihin, yung mismong iglesia ng Romano, talagang minsan nakapokus sila sa mundo na ginagalawan nila dito sa mundo na to. Kaya sinabihan sila ni Pablo na, kung nagsisiyasa kayo kay Kristo, sa mundo lang na to, kayo pinakahabag-habag. Yung ganung mga moment, tas paliwanag ni Chairman yun, di ba? Yun talaga yung lubos na nakakapagpasaya na sa akin. Hindi na yung mga paliwanag na, kagaya nga, di ba, sinasabi ni Chairman yun. Ang dami daw libro na binasa niya, ba't ibang libro ang binili niya, mga paliwanag dito sa mundo, mga, ano ba tawag dito? Mga science na mga kung ano-anong suggestion o ano ng mga pilosopong tao na nagpapaliwanag patungkol dito sa mundo. Pero wala talaga makakahigit sa paliwanag ng Biblia kasi beyond imagination. Saka yung pinapaliwanag talaga niya, yung turning point ng kamatayan, yung above pa dun. Kaya yun yung mga bagay talaga na nakakapagpasaya sa akin talaga. Yung mga ganyang paliwanag ni Chairman yun. Yung mga nagbabago talaga yung isipan ko na hindi talaga makapag-focus sa mga bagay dito sa mundo. Which is, kasabay nun, yung nagbuboost ka ng para naman sa kaligtasan ng iba. Yun yung mga gusto ko kasi yung mga ganyang sama-sama, mga sharing natin, isa lang naman talagang kaugnay niyan eh. Yung kaligtasan naman ng iba. Which is, di ba, kagaya nung nakaraang linggo, hindi rin ako nakapunta. Inuubo kasi ako, sabi ng misis ko, mamaya makahawa ka pa doon.
huwag ka na pumunta. Siyempre, pag doon ka sa bahay, parang gusto kong magsalita na hindi kasi pag nagsalita ako doon sa trabaho, ang daming nakakarinig, nakakahiya din eh. Pero parang ang weirdo ni Sir ah. Kaya gusto ko talaga pumunta dito kasi hindi talaga hindi talaga tayo tatanggapin ng sanglibutan. Kagaya mo lang, Fred, di ba? Sinabihan kang baliw. Ay, parang kang nababaliw, di ba? Pero, alam mo yung Day of Pentecost? Yung bumaba yung Holy Spirit sa mga alagad? Di ba? Hindi parang nababay. Di ba sinabihan sila yung para silang mga lasing ah. Di ba? Parang puno sila ng alak. Para silang mga baliw. Doon pa lang sa Day of Pentecost, makakasalamin ka na ng pangyayari sa buhay mo. Kasi yung Day of Pentecost, yung bumaba yung Holy Spirit doon sa unang church, sinare nila yung gospel, sinabihan sila ng mga tao na nababaliw. Wala sa sarili. Para kayong mga lasing ah. Ang mabasa nila sa Bible. Broad daylight yun, ibig sabihin, mga katanghalian yun. Pero sinabihan silang mga lasinggero. Yung sila unang church na nabuo. Ganun din tayo, halos lahat naman tayo, ganun yung mga sinira natin. Siniran ko dati pa, nung bata, ilang taon ako naligtas kasi 8. Nako, para kami mga baliw din talaga. Isa Pupunta sasabihin kami. sa kabataan pa to. Parang sabihin, uy, di bagay sa'yo. Malala pa kami dati kasi kung i-reminisce ko dati ang kalalaan namin, ang mga damit namin, puro band shirt, tapos meron pang mga marijuana, mga damit, tapos nagsishare kami ng Meron pang gospel. dirty pictures Yun ang yan eh. damit namin eh. Wala pa kaming damit na Nakaganyan kanina eh, si Bingo. Loko-loko yun. Sa sobrang overwhelming. Nagsimba pa ah. Sa sobrang overwhelmed din namin mag-share ng Bible, hindi na namin nakikita yung sarili namin kasi ang iniisip namin, mas alam namin yung kaligtasan kaysa sa share natin eh. Yung mga ganong tendency na nangyayari talaga. Minsan padalos-dalos, minsan kami ang mali, minsan hindi talaga tayo naiintindihan. Kaya yung mga ikwento mo lang kasi pagdaanan din namin lahat yan. Experience. Sasalamin naman tayo sa isa't isa. Kaya okay lang. Kaya minsan sa bahay, kahit magkukwento ka, hindi kita sinasagot. Kasi gusto ko yung mga experience mo yan sa fellowship mo magkukwento. Kaya kanina sa bahay, di ba, ang dami mong kwento, hindi kita sinasagot. Ikwento mo sa fellowship para mas maraming sumalamin sa mga pangyayari sa'yo. Yung mga bagay na pwede kong sagutin, pero baka hindi mo rin naintindihan. Kasi sa fellowship mismo yun, mabubuo. Parang ganun ang isip ko sa kanina. Total, pupunta naman tayo dito mo nila ikwento. Mas marami pang nakakarinig. Maraming idea. Parang Maraming idea. sikat ka sa YouTube. Nung last Sunday sa yung pinakinggan doon, kalahati yung sa akin niya ang isang buo kasi humila ako sa pure gold yun buo pala yung napakinggan ko. Pero hindi ko naman na yun natatandaan lahat. Ang importante kasi dyan, yung sa sermon ni Jeremy, kung paano natin ipapamuhay yung mga salita ng Diyos sa natin, sa fellowship, sa din sa mga taong mahal natin sa buhay na hindi sila na-open. Tapos, kasi syempre ang tao mamuhusga talaga, tapos syempre panguhusga nila may kasama nila, minsan sasaktan ka ng salita nila o minsan talagang pagka-host talagang ka sa physical. Di ba yung mga apostol ganun ginawa sa kanila, sila Esteban, sila Pedro, pinatay nung hindi pinatay ng malupit hindi sila yung pinatay ng katulad ng kay nanay ni Ate Hermie. Hindi ganun yung kamatayan nila iba yung kamatayan ka sobrang hirap. Parang kay Jesus Christ, yung kamatayan niya sobrang hirap. Yung sabi nga ni yung sacrifice niya, kasi yung share ng tayo just walang taong katulad niya maliban sa kanya na lahat talagang pinano niya yung pagtitiis, sakripisyo, pagkamatayan,
Tapos yung pinagpipray niya pa tayo, di ba? Ganun siya kalit. Ganun ka ano yung puso niya. Tapos yung na-realize ko naman doon sa sa sermon niya na rin na ang tao daw, kaya daw kaya daw minsan safety first. Iniisip kasi nila, kunyari, hindi sila magnanakaw, hindi talaga sila, yun ang isipin nila, mabait na sila. Pero hindi nila alam kung ano yung layunin ng isang tao dito sa lupa, kung bakit niya ginagawa yung pamumuhay niya dito. Ang alam niya lang yun nga, di ba, yung magkakaroon siya ng kaalaman dito sa mundo, yung mga nangyayari sa social media, sa libro, nagbabasa sila para malaman ka. More knowledge, sabi nga, diba, more knowledge, hindi ka talaga lang maliligaw. Pero ang totoo, lalo silang naliligaw din sa kanino nila. Kaya akong ginawa ko, kaya pala dati kasi meron na akong pagtawag sa Diyos. Bata pa lang ako. Kasi nakakaranas na kami ng hirap. Yung hirap namin yung pang-individual lang na, yung pang-pamilya. Alam mo na yun, yung bakit comparison, bakit sila ganyan, kami ganito. Hindi namin mabili yung ganyan, sila nabibili nila. Tapos, tumatawag na ako sa Disney, Lord, bakit ano po kaya? Bakit kaya yung buhay namin, sobrang hirap naman. Parang yung ganun lang yung sana magkaroon din kami ng alam mo yun, yung pangarap na lang na hindi naman talaga mangyayari. Tapos, habang lumalaki na ako yun, parang nag-iiba na rin yung pananaw ko, hindi na ganun. Habang nag-aaral ako, nag-iiba na rin yung pumapasok sa utak ko. Kung sino na yung kasama ko, yun na yun. Yun na yung pananaw ko sa buhay. Hindi, na-isolate na ako dun talaga. Kasi sila lang lagi kasama ko eh. Ang mga kasama ko pa naman noon, walang pangarap sa buhay. Ang iniintindi lang nila yung kwento nila yung buhay nila, yung mga kaibigan nila. Di ako nakikinig naman. Tapos kunyari, gagahin ko yung kaibigan nila, di ba walang kwenta. Parang nag-wasting lang ako ng time doon sa ano. Kasi yung kinukwento nila, yung mga bisyo eh. Kaya si JM, kung mapapansin mo, talagang iba rin yung niya iba rin yung pananaw niya sa buhay mo eh. Hindi kami yung parang katulad ng mga nag-aaral sa Lasal, sa UP, na talagang may mga degree. Kasi yun sila eh. Yun yung companion nila eh. Kami naman yung companion namin hanggang doon lang. So, yun nga, yung karunungan talaga, sabi nga ni Angel, pag hiningi mo daw yan, bibigyan ka base doon sa nararapat. Depende sa'yo kung paano mo hingin. Ako kasi nung humingi ako ng karunungan sa Lord, sabi ko nga, Lord, paano ko po i-share ko? Kasi nabatid ko na yung kaligtasan. Yung akala ko, pagkain ng hapon namin, nung last day, nasiyahan ako kasi sabi ko, yun pala yung purpose bakit punta ako dito. Kasi nakaka-attend naman kami ng mga Christian, may Koreano din yung kay Ate Seni. Kay Ate Seni, may Koreano din. Ginawa nga simbahan yung bahay nila eh. Nilagyan din ng yung parang salitaan ni Sir Ken, yung kahoy na malaki. Meron yun doon. Meron yun. Bible study din kami, pero hindi ko siya matipid. So, yun nga, nung napunta ako doon, talagang nagkaroon ako ng comparison din sa kasi yung papa ni Jolo, ay ano ba tawag doon? Yung Tintin. O, di ba nag-ano yun? Pastor yun. Tapos yung Koreano din na, tapos di ba Joy to yung worship na natin. Tapos may mga nag-share din sa amin. Iba-iba eh. So, sabi ko, basta ang habol ko pagkain. So, habang nung nabatid ko na yung humingi na ako ng karunungan, binigay talaga niya. Alam mo yun, yung hindi ko na inaalagaan yung, sa totoo lang ito, hindi naman ako nagbasa talaga ng karunungan sa Bible. Hindi ako, nagbasa ako nung volunteer kami nila pinasa ko yung chapter, John, buong chapter, Romans, Matthew, tapos yung sa Lumang Tipan, wala nga eh. Basta kung ano lang yung sinabi ni Sir, yun yung binabasa ko. Tapos, na-realize ko, kaya pala ganun. Ang tinitignan ko pala nun dati si Sir Ken, kung paano siya mag-share, tapos na-encourage ako lagi sa kanya, kung paano niya isabuhay yung salita ng Diyos. Doon, nag-guide na ako kasi sinusunod niya yung salita ng Diyos.